Check muna natin ang mapa na paglalaroan natin ngayon. Let's go. First pick ang Kara mula sa Gaon Gaming nga. And magsisimula sila sa GR side dyan. And finally, lumabas ang mga hindi lumalabas kahapon. Ang Eagle Eye 2.0 ay pinili naman ang Sunday Shrooms. Pupunta tayo sa malaking mapa. And para sa huli, sub-base din. Uy, lahat na nalaro natin. Ibig sabihin. Oo, lahat na ng mapa, nakita na natin. Yan yung maganda dyan. At partida, second series pa lang, di ba? And ito yung maganda, Bessie. I mean, Sunday Shrooms picking Eagle Eye 2.0, which is actually, malay mo, halos hindi naman din talaga napipick nga yan. Even yung mga professional teams nga dito sa mundo ng CFS. So, pwede natin sabihin na siguro there's something up in their sleeves in order for them to take down their enemy if ever man kung ano mang mangyari nga. If ever na talaga manalo sila sa game number 1, itong Sunday Shrooms, talagang malay mo 2-0 pa nila if na keep up yung momentum nga that they're building. But right now, on the side naman itong dalawang teams na to. In terms of predictions, kanino ka, Bessie? Hirap sagutin Parang doon ako sa may Sunday buff muna for now. Sunday Shrooms ang aking predictions. Ikaw, Bes? Yeah. Save na ako sa kabila. Yan. 1-1 ang mga predictions natin. Guys, kayo din na nanonood ngayon. Sino ang pinapredict nyo manalo dito sa dalawang teams na to right now na magtatapat? I-comment nyo na yan down below. At babasahin namin later on. Malay nyo, ma-shoutout pa kayo. Pero punta na tayo sa labanan ng first map nga natin, which is ang Kara. We're gonna get to see kung paano rin ba talaga nila ipapakita kasi nga yung mga players dito ng Gaon Gaming and Sunday Shrooms sobrang init na. Pero eto na, dito si Jams, Jason, Jackman, Jeprax, tsaka si Ellison sa Gaon Gaming. Puro J. Unti na lang, kasali ka na dyan, Justin. Ibang klase. Pero dito naman sa Sunday Shrooms, grabe naman talaga, napaka-esports ready ng mga pangalan nila. Pero eto na, si Cetra tsaka si Chuma. Nakapatay na ng isa. On to the side naman, sa mga players nga ng Gaon Gaming, lahat sila nawawala na. Si Jams na lang ang natira. Jams, solo play para sa kanya all the way from spawn. Dun lang siya nag-aabang habang yung mga players dito, syempre mula sa Sunday Shrooms, pasok na. Inaantay lang nila yung may hawak ng C4 na manggagaling sa tunnels dito. So if he can catch at least one, kaya niya ma-isolate yung magiging fights na yan. Nakita niya na rin yung mga tumatawid, but the flash settling in, making it a little bit harder para sa kanya na makakita dito kung sino pwedeng mapitas. 1 versus 2 already. Jams ako pa rin to, pero dalawa pa kalaban niya. Kaliwat kanan din talaga, pero one tap to the head, it will connect. At ito na, si Tropa. Yan, si Tropa na lang ang pangalan niya kasi ang hirap nga basahin ang pangalan niya. Si Tropa na lang ang mag-isa. Kalaban pala si Jams. Kaya pa ba? 20 seconds in, mga tol. At napakahirap nga kasi it's just that time na din talaga na hawak niya. Pero si Tropa makakapatay dito ng isa. Wala pang ano yan wala pang post-plant yun kung tutuusin. Hindi pa nila nasisettle kahit pa paano. But Sunday Bessie. Shrooms, Sorry mukhang alam ko ata yung pangalan niya. ano yun? Kid from Tondo. Ayun. Nakuha mo din after one round. Kasi ngayon lang natin din nakita to. But si Kid from Tondo, literal, kinuha niya yung first round para sa kanilang team. But that was a 3v1 kung tutuusin Yun nga, like what you've said, pero nga at least Jason will catch one already. Chuma will fall down. On to the side naman dito sa Sunday Shrooms. Diyos ko, si Mankind, medyo nawawala pa ata yung buhay niya. Pero Gaon Gaming, at least yung aggression na pakita nga ng Sunday Shrooms kanina, halos walang nasabi ang Gaon Gaming ngayon. Pero iniiba ata nila yung approach nila ngayon. Medyo slow ata yung pag-push nila sa map na to, sa game na to. Night and day compared dun sa map or sa first series na nakita natin kanina. May control when it comes to mid, but A connector is being held off as well. Nakaabang na rito ang iba sa mga players. Zetra very, very low on the HP as well. The nade, will it connect? Yan ang tanong. Mukhang hindi naman. Pero yung Kid from Tondo, nasa may A site na. Mukhang magkakitaan sila ni Jams dun sa vents. On to mid though. The last player remaining at dun natapos ang lahat. At yun na nga, nabawi pa rin talaga to ng Gaon Gaming. Lahat sila online na. And for Gaon Gaming, at least it's just that time na talaga na kailangan nga nila makuha. I mean, pa-iba-iba na approach yung ginagawa nga ng Sunday Shrooms. At yun ang kailangan nga nila mabasa. Pero pagdating naman dito sa Sunday Shrooms, Bessie, kahit nasa BL side sila, medyo double setup ata ang pinapakita nila.
Yun nga double you wanna take the first picks at least kung meron mang sisilip mula sa players dito ng Gaon Gaming, makukuha nila yung pitas. Nonetheless, pagdating naman sa spawn, pwede pa sila magpalit kahit papano. So, for that, at least makakita pa rin tayo as Cetra being the sniper here as well. Nakita na rin si Jackban, kailangan niyang umatras dahil ang sakit ng damage na yun. They need to get that rotation up for them. Kala ko kalaban. Kala ko babarilin, munti ka na. Pero tamang Nathan Titagang binabato nga dito ni J-Vice. But for Sunday Shrooms, kailangan nila dito na makapag-control pa or probably get that pressure up pagdating nga sa Gaon Gaming for them to peak, for them to check on what's gonna happen sa mga susunod nga ng oras ngayon. But for onto that entry, that is J-Vice getting Jack Banagad. Tahimik na mundo para sa kanila. 5v4! Naku, yung swing niya, nagulat na lang din si Jason. Biglang 2, 3 yung nag-aabang sa kanya. Jams on the other hand, mas mabilis compared doon sa pagre-repeat ni Cetra. Pagdating sa scope niya, we are left with a 4v3 scenario. Low na si Mankind dito at wala pa yung kid from Tondo. Yun lang, napakahirap nga talaga. Pero malay mo KD talaga yan, hindi pala kid. Pero feeling ko kid nga talaga yan. 48 seconds already, yung mga flashes talaga nagko-connect nga para sa kanila. Si Chuma nakapitas pa ng isa po dito, 2 versus 3. Mankind, low on HP pero nakakuha siya. Jumps only my remaining, let's see if ever clutch ba niya. Pero nasa ba siya, galing siya ng likod tol. At dito ina-expect nga ng mga kalaban nila kasi nga nakatingin sila dun sa kabila. Pero it's just J-Vice still getting that kill. Sobrang silent din talaga kasi medyo nag-whiff ata si Jumps doon. Bilis din ng reaction ni J-Vice doon kung tutuusin to get the hit instead, get the kill. At si Jumps na naman yung natira doon sa clutch situation na nakikita natin dito for straight 2 rounds. But nonetheless, 2-1 scoreline muna tayo dito as Cetra tries to make an angle happen. Mula dito sa AWM niya, siya yung forward player ngayon. Smoked off na muna ang entrance kahit papano. Pero ito, double setup sila So, talagang medyo mabagal din talaga ata yung approach nga na pinapakita nila to the fact na kailangan muna sila makapag-pick off dito. Pero as you can see, with the kills na ginagawa nga ng Sunday Shrooms, literal na pantay-pantay sila. 4 na to, tapos isang 3. Lahat sila gumagawa na, pero si Jepras pinatahimik muna yung isa. Chuma nakabawi na dito, pero yung mga players nga ng Gaon Gaming talagang mapapatumba ata nila yung mga kalaban nila. Si Jepras will catch one already. Si Zeta nakabawi pa ng isa Villanom. Pero 3 versus 3 rather. J-Vice magpa-plant na rin ata dito ng C4. Uy, nakaligtas pa kahit papano si Cetra doon pero hindi pa rin talaga sapat. Buti na lang, may trade mula sa kanyang kakampi na si J-Vice. Chumat Cutie, yan ang tunay na pangalan niya. Nakita niya dito kahit isa at si Ellison mawawala na as we take it to a 3-1. So far, everything's working out in favor of Sunday Shrooms here. Grabe naman yun. Dire-diretso na siya do. Patay na pero pinagbabaril-baril pa niya. Hindi pa siya tapos. Lahat talaga uubusin niya, tropa. Yun talaga yung nasa isip nga niya. Pero pagdating naman dito sa kabila, lalong-lalo na sa Gaon Gaming, ang problema nila talagang nahuhuli sila ng mga kalaban nila. But dito ngayon sa Sunday Shrooms, at least yung aggression nila is medyo hino-hold back nga nila kasi nga naka-double setup sila at hindi nila kailangan pumasok agad kasi nasa kanila naman ngayon yung oras. At saka at the same time, parati silang may trade-off dito dahil talagang magkakasama ang body system yung 4 sa mga players dito. Isa na iiwan sa lurk. And just like that, you see, may isa silang pitas, oo, pero masasagot din agad ng kasama niya, which is si Mankind. Ang bait naman niya. Pero dito nga sa Sunday Shrooms mga topa, si Chuma na wala na pero para sila makakapasok dito. Si Ellison is down for the count as well. But right now, for Sunday Shrooms, ops, teka muna, mamaya muna tayo magpakita. Medyo nag-hold back sila, medyo nasa labas pa sila ng mapa, hindi pa sila pumapasok dito. Pero if ever na nag-A sila, actually, sobrang hirap nito, Bessie. Kasi dito, ito yung punto na dapat gumagawa ka na ng crossfire ngayon. Pero dito naman ngayon si Jason mukhang naghahanap ata siya ng Peko pero wala siyang idea at all. Si J-Base pala nasa likod niya. Getting that trade-off pero wala naman talaga nagpakita dito. Jason and in the live of 1 but less than a minute left in the clock. They need to go in no matter what. 3 halos yung nagbabantay sa A.
Yun nga eh. I think naka-ready na rin yung flash kung sakali ba may makita dito. Tapos pata na nga ni Jeprax. Flash coming in, anything, anywhere, anytime. Pero instead si Jams ang makakahanap ng kill. At mawawala din dito si Jeprax at si Jams. Dalawa na lang ang natitira at low na HP pa si Cetra dito. Piso ang natitira nga para sa kanya. Pero tingnan natin kung kayang-kaya pa niya kasi nga meron ata na lumilikod sa kanila. Pero Kid from Tondo will fall down. Cetra as well is super low niya. But Jackpot with the 2K Gone Gaming. Unti-unti lang yung pag-rack up ng scores nila. Good hold mula sa GG ditong side at talagang nahawakan nila yung A site dito completely knowing na 3 na lang din naman yung natitira mula sa Sunday Shrooms dahil yung isa sa mga lurk nila ay namatay doon sa mid control na ginagawa niya kanina. Hinuhuli niya sana yung nagro-rotate eh. Ang kaso siya yung nahuli. Yun din talaga ang problema. Pero pag naman dito si Jeprax sa kabawi pa. Pero tama spray lang ang ginagawa nila. Jeprax with a 2K already. Putting it on 4 versus 3. J-Vice may nababawasan ata dito ng onti. Central nakabawi siya dito pero wala lang din siya. Pero Chuma Q. Si Chuma! Diyos ko, kumunti ka na! Jeprax pa rin talaga makakakuha. J-Vice nasa na. Pero yung mga players ng Gone Game literal dumediretso na papunta ka kay J-Vice kayo na napakahirap na ito. Kung yung 4 na kalaban mo is nasa harapan mo. Pero J-Vice kaya pa ba? Pero sabi ni Ellison hindi na. 3-3 Gone Gaming. At least yung aggression nila, nagulat yung kalaban nila. Hindi pinalabas ng base yung nag-iisang natitira mula sa side ng Sunday Shrooms dito. And with that, we revert back into a 3-3. Pantay na pantay yung labanan. Itong double ohm setup nila so far, I don't think they are finding any pick-offs from this anyway. And kahit na anong pagtitiis at pag-aantay nila dito, para sa Gone Gaming, gusto lang nila talagang mag-hold. At nakukuha pa rin nila yung mga kills that they need para nga talaga makapasok pa rin sila or probably prevent the entry na gagawin nga dito ng Sunday Shrooms. In terms of hold though, I mean for Gone Gaming, minsan nag-hold, minsan nagpo-push, and it's all about yung variety of strategies na talagang ginagawa nga nila, just trying or preventing yung pag-counter ng Sunday Shrooms dito sa pwedeng gawin nga dito ng Gone Gaming ngayon. Pero dito ngayon kay Jason, meron ata siya naririnig dito ng mga bullet tricks. Kailangan niyang mapigilan yon. Pero okay naman yun. At least may in terms of trade-off, high-low positioning na ginagawa ng Gone Gaming ngayon. Which is mahirap labanan sa side ng Sunday Shrooms. They clear out corners pero yung spawn, di pa nila sisilipin. Instead, tatry nilang daanan to. Si Jackman nakaabang na. Si Jason nandito na din. Mukhang nakakaramdam sila na may gustong pumunta ng mid. Pero on the other side of the map, Jason already picked up 1 kill. On to the side of Gone Gaming, at least iba yung approach itong dalawang teams na to comparing do sa game natin kanina, Bessie. Dito, Kumbaga makakahinga ka eh. May peace talks dito. Oh. Meron silang ceasefire ng saglitan, tapos ratrata na naman. Mamaya na lang daw, ubos oras talaga yung nasa isip nga nila. Pero 40 seconds in, yung mga players ng Sunday Shows mukhang papasok na ata dito nga sa A. And it's all to the 2 remaining players nga dito ng Gone Gaming kung talaga mapipigilan nga nila. Cetra nakapitas na ng isa pero ito na ang game na mapasok na. Kid from Tondo will catch 1. 3 versus 4 already. Jason nakabawi pa. Pero Ellison na lang dito ang natitira. 3 pa katapat niya. 25 seconds in. Ellison will catch 1. Pwede pa siya dito magpalit ng barrel pero malay mo, makayanan niya kahit omang gamit niya. Ellison, let's see. If ever kaya pa niya, 1 versus 1. He knows already kung nasan ba. Pero J-Vice, nasa iyo ang bola kung kaya mo ba. Pero sabi niya hindi na. But an AK kill. Sunday Shrooms will win that round. Gandang mga kills mula kay Elizondo. Kung napansin mo, yung kill na yon all the way to A site was above ladders kung saan sa spawn pa nanggaling. And that gave them an idea na usually spot naman talaga ng sniper yon and posible dun siya manggaling sa spawn nila. And ganun nga, yun nangyari. Kahit 3v1, naging 1v1, but in the end, mas importanteng ma-hold mo yung post-plant mo kahit na naubos kayo. Yeah, talagang nakukuha pa rin talaga nila yung mga small details nga talaga na kailangan nga nila dito ma-consider. And lalong-lalo na kila Cetra, at least without that entry kill na ginawa nga niya, mas mahihirapan pa dito ang Sunday Shrooms. I mean, hit or miss na din talaga yung mga pinapakita nga itong dalawang teams na to. Pero in terms naman of them sa gameplay nila, man, talaga sobrang dikit lang din talaga. For this round, to be honest, wala pa tayong clear view at all na kung sino pa talaga pwedeng manalo dito. Kasi nga, in terms of positioning, kalat sobra ang Gone Gaming. Close fight indeed. Biggest shoutouts kay Aljon, sina Aris nanonood. Oy. Ngayon, ang Alde nating magtotropa, magbabrothers. Oy, what's up? Ay, nako.
Si Baya... si Bayaw to. Si ano? Si tawag doon? Ano? Compadre. Yan. Oo, compadre. Sim. Ayan. Kita mo, nakaka-shoutout tayo dito. Yun yan. Kanina sa first series namin, hindi kami makabuelo eh. Dito Yun may nga kasama pang shoutout. Ellison, Hirap kita eh. na siya pero mapapatras yung iba. Jam, susubukan makapag-trade off pero instead, Ellison ang makakuha ng shot with an AWM, a 3v2 right now. Oh! Isa-isa lang nawawala and nga Jams with a 2K already entered the lives of their enemy. 4-4. Sobrang dikit. Actually, yung zoning kaninang ng Gaon Gaming, sobrang spread out nga talaga na they have a lot of information already. Pero pag napatay sila, medyo mahirap yung trade-off kasi nga sobrang kalat-kalat nga nila. And yun lang din yung meron sila. You have the information, why as well use it for you to win. But Ellison, with that aggression, will catch one. Mankind will fall down. Sa 5v4, little bit of a hold pagdating sa A-long control nila. Meron naman silang A-connector dito at baka makita ni Jason kung sakasakali man. Tunnel is also covered pagdating sa kanilang sniper position dito. But again, it's much more of para sa Sunday Shrooms, ubusan oras tayo dito. Kung may magpupush, susubukan nilang hanapin yung kill. Pero kung wala, they try to set it up. And speaking of pick-off, si Jeprax ang unang mawawala. Diyos ko, napakahirap na to, Bessie. Paano nila gagawin to? The fact na Sunday Shrooms, yung mga players sila is nababawas-bawasan na. And in terms of positioning, talagang medyo umaabante na rin dito ang Sunday Shrooms waiting for that pick-off that they need. You can actually smoke up. Itong A nga, parang nga talaga hindi sila makapasok dito. Pero it's just that timing lang din talaga na inaantay dito ng Gaon Gaming for them to pick up all the kills that they need. Pero flashing, not gonna connect onto the players nga dito ng Sunday Shrooms. Pero alam nila na meron pang tao nagbabantay dyan but they don't have any idea at all kung saan ba exactly. At maganda position to actually. Kasi pwedeng first contact kay Jack Ban tapos babawi si Jams. Maganda yung trade-off nila. Pero lumipat na. Trade-off! Pero walang trade pagdating kay Jams. Dalawa ang napitas niya doon. It's a 2-1 trade that they got there. A 3v2 scenario. 40 seconds para ma-planto. C4 na to. Harap-harapan. Nagpuposisyon pa lang pagdating sa flashes. Pero nagkakitaan sila doon. Ceasefire muna daw. Pero Chumat Cutie makakahanap ng isa. Space para makapag-plant. Gagawin niya ba talaga? Dahil yung ibang mga players nag-aabang nasa may likuran. At Ellison makakahanap na siyang isa. Jason to fall down. It's a 1v1 right now. Para niya gagawin to, ito na, yung mga balang AK niya, nagko-connect na, pero napakahirap nga kasi nga si Ellison naka-on siya. And Cetra will get that kill instead. 4-5. Still in favor of Sunday Shrooms. At nakikita nga natin to, Bessie, para siyang uy, grabe naman yung Tundra PH. Grabe naman yung yung palitan nila ng score dito. Kumbaga parang tennis na eh. Pwede rin volleyball. Nagra-rally na lang yung mga scorelines natin dito. Salit-salita ni Ka nga. 5-4. Yeah. Lamang lang ng Crossfire isang puntos ang Sunday Shrooms. Paano nila papasukin to? Paano nila babantayin to? Ano ba ang approach ng Gaon Gaming dito, which is Sunday Shrooms naman ang lamang ng isa though. Pero malay mo, Sunday Shrooms mas malakas sa BL or GR, so makikita natin yan if ano ba yung kakalabasan nga nung laban. But for Gaon Gaming, talagang are they gonna do the same thing na double setup? Kasi yung Sunday Shrooms, ganun yung ginawa nila all this time nung nasa GR sila. Nasa BL, I mean. Ay, sa BL rather. And for this, they tried to go pincer in, slowly but surely. Walang nagbabantay actually ng hotel for now. And this is free to take for them. Kung mapapansin mo, 4 na stack ang nag-aantay pagdating sa A-site. Isa naman ang nasa spawn, titimbrihan niya na lang daw kapag merong mga tao at mukhang spotted na ang isa. This gives a little bit of an info pero wala pa ring rotation mula sa ibang mga players. Lahat sila tahimik lang dito, Bessie. Wala pang bawas. Ito na ata yung ceasefire na talagang sinasabi nga natin ngayon na wala pa talaga nangyayari no matter what. Less than a minute left in clock already. Mga Gaon Gaming trying to set up everything na papasok nga dito sa B at yun na nga mukhang papasok na ata sila. Yung mga nades dyan na bombarding Sunday Zoom sa sunod-sunod. Yung utilities talaga nakukuha nga nila. Wala na sila makita, tol. Smokes, flashes and nades na ko-connect na.
Gems will fall down. Pero nasa pa yung iba. J-Bass hindi talaga siya nakabawi dito kasi si Jeffress pa yung nakakuha. Pero nasan ba yung iba? Yung mga players dito ng Sunday Shows, mapipigilan ba nila yung aggression nga ng Gaon Gaming dito? Lamang naman sila on a 4 versus 3. Kayang-kaya pa, 30 seconds left. Papasok pa lang yung rotation ng mga player dito ng Sunday Shrooms. Agad-agaran na double kill sa parehas na teams pero lamang ang Gaon Gaming pagdating sa tao na buhay pa. We go on to a 5-5. Sobrang pantay talaga yung labanan nila. Tapos pinapanood pa sila ng mga idol at mga pro sa Crossfire. No pressure. No pressure. Kahit si Crown No pressure. nagpakita na sa comment section. Yun nga, no pressure nga para sa kanila. Pero ang Gaon Gaming dito, slowly and surely nakakabawi na. Kanina 5-4, pero ngayon 5-5 na ang mga tropa. Gaon Gaming, let's see kung paano ba yung gagawin nila. I mean, they have that C4, yes. Pero saan ba sila pupunta? Pero sabi nila, ops, teka muna. Mag-mamba out muna tayo. Mamaya na tayo magpapakita. Let's try na ulitin din talaga yung ginawa natin kanina. So mali mo, yun din talaga yung mag-work nga para sa amin dito sa mapa na to. Vince, kontrolado para kay Mankind. Wala pang nagpaparamdam so far. This is the play mula kay Gaon Gaming. It's the same type of scenario mula sa Sunday Shrooms kanina. Kung saan rather na naghahanap muna sila ng pwesto and magsiset up sila dito ng kanilang mga smoke. But this is just a lurk mula kay Jackba na nag-hold ng kanyang position ngayon. Kung sakali man merong mag-flank o mag-rotate. But nonetheless, mukhang tunnel ata ang puhunan mula sa Sunday Shroom o kaya hotel. Yun ata yung pupuntahan nila. Pero pagdating naman dito sa Gaon Gaming, mga tropa, yung B medyo delikado na kasi lahat sila nagbabantay na, nag-aantay na, nasa yung mga nades, mga tol, mukhang babato na nila. Pero on the side naman dito ngayon, si Jams will catch one already. Nasa yung follow-up. So ngayon, yung mga players nga ng Sunday Shooms, yung iba lumilipat na. Actually, 2-1-1 yung positioning nila dito na yung hyper-rotation, medyo mamaya na ata. Let's try to figure out kung saan pa talaga sila exactly pupunta. And I think it's gonna be really B kasi in terms of their positioning, hindi pa rin sila umaalis dito at all. Yung isa nasa loob ng mga tropa. Ito na yung mga attackers natin talagang lahat sila may respond din na. J-Vice will catch one. Malkay nakabawi pa. 4 versus 3 lamang ang Sunday Shooms in terms of head count. Ellison, one tap to the head on Tinat Om. Pero nasan ba yung iba? It's not yet over. Talagang pakakapatay pa siya. Pero meron pa dito nagbabantay ka, which is si Chuma. Chuma! Talagang all by himself! Defending the throne, defending the site, walang makakapasok dito kahit isa. Sabi nga niya, tabi mo, ako na. At literal, ganun lang nangyari doon. With those kills coming in, talagang na-clear out nila completely yung B-site dito. And Gaon Gaming, they're left into thinking, what's next? At may nag-aantay pa sa Gedli. This is the first time they position themselves like that as well. So nakakagulat para sa kanila dahil nilalabanan yung mid ngayon. Napakadaming flashes, smokes, pati na rin yung mga nades tumatapon na pagdating sa mid. Pero meron bang mamamatay? Meron bang mawawala? At si Jason yun, pati Jams, nakahanap na ng isa pero ratratan kung ratratan when it comes to mid control. Ellison, the only man remaining right now on a 1v4. Pero napakahirap nga kung apat ang kalaban mo. Pero yun na nga, Mankind ang makakakuha ng kill na yon. 5-7 already. Sunday Shrooms, iba ata ang bigayan dito. Oo, mainit. May Sunday buff sila. Grabe naman. Well, 2 Saan nyo ba rounds nabili? pa lang naman yan. Oo, saan na ba nabili yung kabuti na yan? Gusto rin namin yan. Ang kabuti ni Mario. Pwede na. Kabuti. Pang HP up, di ba? Oh, level up yun, man. 5-7, 2 rounds ang kailangang habulin ng mga taga-Gaon Gaming dito for now. And so far, nahirapan sila makahanap really ng space to go in on the site. Kahit yung post plant nila, wala pa tayo masyadong nakikita. Grabe. Gaon Gaming. Tingnan natin kung paano nila ma-outperform mga kalaban nila. Pero yun nga, nagparamdam si Chuma. Yun lang yun. Nagparamdam lang siya, nagpakita lang siya, pero buta talaga nakapag-swing out siya. Kasi if ever hindi, ay naku po, baka makuha pa siya nung kalaban niya na nasa harapan niya kanina. A minute and 30 seconds. Gaon Gaming. Sa Sunday Shooms, iniiba-iba nila yung yung approach nga nila eh. Chuma nakabawi pa ng isa, might as well get that 2K pero mukhang hindi naman ata. Pero ang problema, dun sa kaliwa, andun sila Cetra, paano makabawi? Sobrang low na jump sa 2K pa, pero yung retake sila rin nga nagagawin ng Sunday Shooms, eto na mga tol. Pero si J-Vice nakabawi pa ng isa. Ellison, tatamaan nga siya dito pero inantay niya si Jumps at nahuli nga niya pero meron pa from a park kill from Tondo.
That is a kill. Ginagawa nga niya onto Jeffrax. Pero J-Vice ending the round again with a win. Sunday Shrooms, 2 more at panalo sila on a 1-0 score. Ganda ng mga rotations na nakikita natin dito mula sa kanila. The lurk itself even, just making sure and securely na makukuha nila yung round na yon. At the same time, ang galing din nila mag-repossession na kahit gusto mong mag-plant ng C4 dito, hindi ka makakuha ng space at all. Kasi bago ka pa makapasok, talagang meron na silang napipitas na isa and then you have to fight for your life para lang makuha yung trade dito. At may kasunod na agad. May rest back na agad after nung trade na yon. So for Sunday Shrooms, so far, it's looking good on their end. Para naman sa Gaon Gaming, left clueless kung ano nga ba muna ang kailangan nilang gawin dito. Paano nila gagawin to? Yung mga players nga dito ng Gaon Gaming mukhang papasok na rin ata sila. Inaantay lang nila yung go signal nila para nga makapitas ng isa. Pero pagdating nga sa Sunday Shrooms, alam nila kung saan pa talaga titingnan. Yun na nga si Jumps na biglang nawala. Pero pagdating naman dito ngayon sa may gitna, nag-aantay lang din talaga yung Gaon Gaming dito. Just waiting for that perfect kill for them na makapasok ka sa loob ng site. But for Sunday Shrooms, they are not letting that na mangyari. Yung mga players dito ng ng Sunday, talagang iba yung Sunday buff talaga na nakukuha nga nila. Kasi pag nakakita sila ng isang player, talagang patay na. Ang lalim ng hold ng lurk pagdating sa A kung sisilipin nyo yung minimap natin dyan. And this might be a problem kung gusto nilang mag-rotate. And at the same time, this gives a lot of info para sa Sunday Shrooms na baka mag-BB itong mga player kaya medyo stacked off na sila pagdating dyan. And now onto tunnels. Makikita ni Jackman at least isa. Mauhuli niya yung gustong mag-flank. And si Jabais, siya na ang bahala para sa trade. 3 versus 3 already. Setra, tignan natin kung paano kaya mapipigilan nga with an Om already. Pero dalawang katapat nga na J-Bars dito. Yung isa na wala. Trying to isolate all the angles, trying to isolate all the play. Just go J-Bars with a 2K. Chuma again onto that one. Sunday Shrooms is in a match point already. Iba talaga ang bigayan nila. 9-5 ang score natin dito at mukhang napako ang Gaon Gaming for now pagdating sa scoreline na meron sila. And so far, I feel like itong mga lurks na ginagawa ng Sunday Shroom, yung mga ikot na ginagawa nila dito, dyan na-outplay ang Gaon Gaming right now. Yeah. I mean, for Gaon Gaming, they're really trying to push in. Pero itong aggression na pinapakita nga nila Setra, yun na din talaga yung nakakapagpigil sa kanila. At buti na lang talaga, dun sa side na yon, Gaon Gaming denying itong pwedeng gawin na kill nga ni Setra. Yun yung mga risk na kinukuha nila at kanina pa gumagana. Pero ngayon sabi nila, not today, bro. Not today. A stack towards A. Yan ang meron ngayon ang Sunday Shrooms, di ba? But meron pang isa na nasa spawn at si J-Vice yun na nag-aantay lang kung meron bang papasok at meron bang magpa-plant. And once na mangyari yan, susubukan niya makahanap ng pitas at the same time tawagin ang kanyang mga kakampi sa resbakan na to. Pero at the same time, nag-aabang lang sa may base ang ibang mga miyembro sa rotation ng mga kakampi nila. At mukhang nakukuha na nga nila mga tropa. Let's see if ever retake ba nila. 35 seconds in mga tol. Gaon Gaming. Talagang buti na lang talaga. Ito na yung momentum na binibuild up nga nila. But Sunday Shrooms, isa na lang. Tapos na yung mapa. 4 versus 5. No damage at all sa side nga ng Gaon Gaming. Pero si J-Bias hindi pa na nakapag-flick ng isa. Halos wala pa rin talagang bawas dito ang Gaon Gaming. At yun talaga ang pinakakailangan nga nila. Just trying to overpower our opponent. Just get that side and fortify our post plan. But Jeprax, nakapatay nga ng isa. Pero ngayon papasok na ata sila. Kid from Dondon nakabawi pa. Pero Mankind mawawala din siya. But Sunday Shrooms, hindi ata nila nakuha to. And Gaon Gaming will win that round with a 6-9 score. Nice. Nice. At ito para sa side ng Gaon Gaming, ngayon na nakahanap sila ng puntos after a while na paulit-ulit yung Sunday Shrooms na nakakakuha and match point na sila. Parang mas nakahanap na nila at nakakapag-adjust na rin sila kahit papano kung paano nga ba tatapatan itong mga players ng Sunday Shrooms for now. And you can definitely see almost everyone has a double-digit score pagdating sa side ng Gaon Gaming. They're really trying to punish each and every one of the players here of Sunday Shrooms. Slowly, but definitely surely. So it's all about kung paano mo rin talaga ma-outnumber, ma-outmaneuver, ma-outplay, ma-outshine. Lahat na ng out. Sasabihin na nga natin para nga makabawi dito ang Gaon Gaming. Ga-out. Pwede rin yung pangalan na, ganun na. But Mahirap yun.
Dami akong Gout. tropang may gout. Oh my God, shoutouts nga pala kay Mr. Asuray. Pero yun na nga mga tol, pakita nga dito, Kid from Tondo. Nababawasan na dito, paunti-unti lang do, together with Jams as well. Pero yung approach nga ng Go On Gaming, kailangan nila mas gawing solido pa. Comparing kanina. Sa lang ang out na kailangan nila dito kailangan nilang ma-outplay itong Sunday Shrooms. Ang kaso nga lang, the hold from Vents mula kay Chumat Cutie, makukuha niya pa rin yung first pick dito towards Jackpan. It's a 4v4. Si Ellison naman, so far, ang ganda ng performance niya dito sa sniper role. Yeah, I mean, lahat talaga tumatama. And the fact na kanina, I mean, yes, nakakapatay siya, pero yung time na kailangan na talaga siya ng Go On Gaming, buti na talaga nag-perform siya ngayon. Pero Shumat Cutie, si Silip, walang nakita, pero mukhang nag-overextend ata siya, tropa. At yun na nga yung problema, na-punish siya ni Jumps bigla. Jason bumabawi pa. 3 versus 2, Go On Gaming, may oras pa. Nahuhuli nila yung mga rotation ng Sunday Shrooms dito. Pero ganun din naman para sa Sunday Shrooms. Kitang-kita nila si Jams, at least mawawala yung pressure pagdating sa A-site. Ellison on the other hand, what a shot! And he kills one. 2v1 na ngayon. Mankind has to rotate all the way to B-site. Harap-harapan yun, boss. Lahat sila magagaling sa gitna. Tingnan natin kung sino muna mapipitas niya. Kailangan mo niya patayin dito si Ellison kasi nga sobrang kate ng tutok niya. Pero where's the swing already? Pwede nilang gawin ngayon. Pero lahat sila tahimik lang mga tol. Si Ellison nagpakita. Si Ellison din talaga nawala. Pero tamang trade-off lang din talaga yung gagawin niya. Pero nasan pa si Jason? Mukhang ipupush na ata siya! With a kill on to Mankind! 1-0 na Sunday Shrooms will get that retake done. Will defuse that